Magandang araw mga kawika. Ngayon itatalakayin natin para sa Pilipino 112. Ito ay panitikan ng rehiyon. Ano nga ba ang inaasahang pagkatuto sa ating talakayan? Una, natatalakay ang mga batayang kaalamang pangliteratura o pampanitikan. Panoorin natin ang video ng panitikan ng rehiyon para malaman natin kung ano nga ba ang kahulugan at kahalagahan ng panitikan. Itala natin yung mga mahalagang impormasyon at mamaya ay meron tayong gabay na tanong. Magandang araw mga mag-aaral! Sa videong ito, ating tatalakayin ang kahulugan at kahalagahan ng panitikan. Pagkatapos ng talakayan, kayo ay inaasahang na ipaliliwanag ng malinaw ang kahulugan ng panitikan, nakabubuo ng sariling kahulugan ng panitikan at naiisa-isa ang mga kahalagahan ng panitikan. Ano nga ba ang panitikan? Ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. At ito rin ang pinakapayak na paglalarawan lalo na sa pasulat, natuwiran o tuluyan at patula. Ang salitang panitikan ay nanggaling sa salitang pang-titik-an, na kung saan ang unlaping pang ay ginamit at hulaping an. At ang salitang titik naman ay galing sa Latin na litera na nangangahulugang literatura or literature sa Ingles. Dahil sa pagbabagong morphoponemikong asimilasyong ganap, ang pang ay naging pan at kinaltas ang unang letrang T sa titik at ito ay naging panitikan. Nagsasalaysay din ang panitikan sa pamahalaan, lipunan at mga pananampalataya, mga karanasang may kaugnay ng iba't ibang uri ng damdamin tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, pag-asa, pagkapuot, paghihiganti, pagkasuklam, sindak at pangamba. Ang mga tanyag na manunulat ay may kanilang pagpapakahulugan sa panitikan. Ayon kay Arrogante, talaan ng buhay ang panitikan, sapagkat dito na isusulat ng tao sa malikhaing paraan ang kulay ng kanyang buhay, ang buhay ng kanyang daigdig, ang daigdig na kanyang kinabibilangan at pinapangarap. Sabi naman ni Salazar, ang panitikan ang siyang lakas na nagpapakilos sa alinmang uri ng lipunan. At mula naman kay Webster, ang panitikan ay katipunan ng mga akdang nasusulat na makilala sa pamamagitan ng malikhaing pagpapahayag, estetikong anyo, pandaigdigang kaisipan at kawalang maliw. Sa mga kahulugang ito, mahihinuhan natin na ang tunay na panitikan ay pagpapahayag ng kaisipan, damdamin, karanasan at panaginip ng sangkatauhan na nasusulat sa masining o malikhaing paraan sa pamamagitan ng isang estetikong anyo at kinapapalooban ng pandaigdigang kaisipan, at dahil nasusulat ang panitikan, natitiyak ang kawalang maliw nito. Bakit nga ba mahalaga ang panitikan? Una, lubos nating makikilala ang ating sarili bilang Pilipino at matatalos natin ang minana nating yaman at talinong taglay ng ating lahing pinagmulan. Ikalawa, mababatid natin ang kadakilaan at karangalan ng ating mga sariling tradisyon at kultura,
maging ng mga naging impluwensya sa atin ng ibang bansa na siyang naging sandigan ng kabihasnang tinatamasa natin sa kasalukuyan. Ikatlo, higit nating napapahalagahan ang kadakilaan ng ating kasaysayan, lalo na ang pagpapakasakit ng ating mga ninuno upang ating tamasain ang kalayaan at kapayapaang pinakikinabangan natin sa kasalukuyang panahon. Ikaapat, mababatid natin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng katangian ng mga panitikan sa iba-ibang rehiyon at matututunan nating ipagmalaki ang ating pagka-Pilipino. Ikalima, matutukoy natin ang mga kalakasan at kahinaan ng ating lahi nang sa gayoy mapag-ibayo ang ating mabubuting katangian bilang isang lipi at mapalakas ang ating mga kahinaan bilang isang bansa. At maiwasto ang ating mga pagkakamali bilang isang individual. Kasunod, mapapangalagaan natin ang ating yamang pampanitikan na isa sa ating pinakamahalagang yamang panlipi. Kasunod, mahuhubog natin ang magiging anyo, hugis, nilalaman at katangian ng panitikan sa kasalukuyan sa siya namang magiging sandigan ng panitikan sa hinaharap. At ang panghuli ay malilinang ang ating pagmamalasakit sa ating sariling kultura at maging ang ating pagkamalikhaing pag-iisip na ilan sa mga mahalagang pangangailangan upang tayo ay umunlad bilang isang bansa. Atin nang natalakay ang iba't ibang pakahulugan at kahalagahan ng panitikan. Naway may natutunan kayo sa ating talakayan. Kung mayroon kayong mga katanungan, ibahagi nyo ito sa ating model forum. Kailangan nating pahalagahan, tangkilikin at mahalin ang sarili nating panitikan dahil tayo ay tunay na mga Pilipino. Hanggang sa muli, paalam! Okay, class. Narinig na natin kung ano nga ba ang kahulugan at kahalagahan ng panitikan. Para sa ating mga gabay na tanong, una, ano ang kahulugan ng panitikan? Ang panitikan ay nagmula sa salitang Tagalog na panitik na nangangahulugang sulat o pagsusulat. Sa pangkalahatan, ang panitikan ay tumutukoy sa mga akda o katahang sinulat na nagpapahayag ng mga idea, damdamin, karanasan at kultura ng mga tao. Ito ay masabing pagsasalisay ng buhay at pag-iral ng isang lipunan o bansa, kung saan ang mga manunulat ay gumagamit ng wika at iba't ibang uri ng pananamit upang maipahayag ang kanilang mensahe. Ang mga akdang pampanitikan o mga akdang panitikan ay maaring maging tanyag na tula, huwento, maikling kwento, dula, sanaysay, nobela, awit, o anumang uri ng pagsusulat. Mahalaga ito sa maraming aspeto ng lipunan at kultura at may malalim ng kahalagahan. Ikalawa, ano-ano ang kahalagahan ng panitikan? Una, ang paggamit ng wika. Ang panitikan ay isa sa mga paraan upang mapanatili ang kasaysayan at kaalaman ng isang wika. Ito ay nagbibigay buhay sa wika at nagpapakita ng kanyang yaman at kahulugan. Kalawa, pagpapahayag ng identidad o pagkakilanlan. Sa pamamagitan ng panitikan, ang mga manunulat ay nagpapahayag ng kanilang pambansa at kultural na identidad. Ipinapakita nito ang mga tradisyon, karanasan at paniniwala ng isang grupo o bansa. Ikatlo, pag-aambag sa kultura. Ang mga akda ng panitikan ay nag-aambag sa pag-usbong at pag-unlad ng kultura. Ito ay nagpapahayag ng mga ideya at pagmumulat sa mga isyu ng lipunan. Sunod ay ang edukasyon.
Ang mga akdang pampanitikan o akdang panitikan ay nagbibigay aral at nagpapalawak ng kamalayan. Ito ay nagpapahayag ng mga halaga, moralidad at aral na maaaring makatulong sa paghubog ng karakter ng mga mambabasa. Sunod ay ang pangganyak. Ang panitikan ay nagbibigay inspirasyon at nagbibigay lakas ng loob sa mga tao. Ito ay nagpapahayag ng mga kwento ng tagumpay, pag-asa at pag-ibig na maaring magbigay gana sa buhay ng marami. Sunod ay ang pag-unlad ng kaisipan. Sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsusuri ng panitikan, ito ay nagpapalalim ng kaisipan ng tao at nagpapalawak ng kanilang pang-unawa sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa pangkalahatan, ang panitikan ay may malalim na kahalagahan sa pagpapahayag ng kultura, pagpapalaganap ng kaalaman, at pag-usbong ng pagkakilanlan ng isang bansa o komunidad. Ito ay isang yaman na dapat pangalagaan at itaguyod sa bawat lipunan. Ngayon naman ay talakayin natin ang panitikan. Ang panitikan ay isang kurso sa pag-aaral at paglikha ng panitikang Pilipino na nakatuon sa kabuluhang panlipunan ng mga tekstong pangliterary sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. Sinasaklaw nito ang mga isyong panlipunan na tinatalakay ang mga akdang Filipino tulad ng kahirapan, malawak na agwat ng mayayaman at mahihirap, reforma sa lupa, globalisasyon, pagsasamantala sa mga manggagawa, karapatang pantao, isyong pangkasarian, mga sitwasyon ng iba't ibang pangkat ng sektor na lipunan at iba pa. Ibig sabihin lamang pag tinatalakay natin ang panitikan, tayo ay nakapokus sa mga pangyayari sa lipunan na kung saan ay nakapaloob din dito ang kasaysayan ng isang bansa. Sa pamamagitan ng panitikan na isusulat na itatala ang mga akdang Pilipino na maaring ang pinapaksa ay kahirapan, malawak na agwat ng mayaman at mahirap, reforma sa lupa, globalisasyon, pagsasamantala sa mga manggagawa, karapatang pantao, human rights at isyong pangkasarian, mga sitwasyon ng iba't ibang pangkat ng sektor ng lipunan. Ang panitikan ay salamin ng lipunan. Ang panitikan ay buhay dahil ito ay refleksyon ng pamumuhay at pakikipamuhay ng mga tao sa kanyang ginagalawang lipunan. Pinapakilos ng panitikan ang ating isip at binibigyang pintig ang ating mga puso. Hindi ito isang bagay lamang, kundi isang buhay na kabahagi ng ating pamumuhay. Ang panitikan ay isang instrumento upang mapagbago ang damdamin at isipan ng tao at mapakilos siya ayon sa dinidikta ng kanyang puso at isip. Ibig sabihin lamang kung anuman ang nangyayari sa ating lipunan, ito ay maaaring nakapaloob sa ating panitikan. Refleksyon ng kung anuman ang nangyayari o nagaganap sa ating pang-araw-araw na buhay ang makikita sa mga akda na nasa panitikan. Sa pinakapayak na paglalarawan, ang isang panitikan o panulatan ay ang pagsulat ng tuwiran o tuluyan at pagtula na nag-uugnay sa isang tao. Subalit upang maipagkaiba ito mula sa ibang mga walang saysay na babasahin o patalastas lamang, ang mga panitikan ay ang mga inam na pagsulat ng mga may anyo, pananaw, at diwang nakasasanhi ng matagal na pagkawili at gana. Sa madaling salita, pag sinabi nating panitikan, maaring nakasulat dito yung mga akdang maaring nasa patula o maaring nasa tuluyan. Kapag sinabi nating tuluyan, ito ay binubuo ng mga talata at sa mga talata ay merong mga pangungusap, tuluyan lamang ang pagsasalaysay. Samantalang pag sinabi nating patula or sa pagtula, ito ay nakapaloob sa isang tula na merong maaring sukat, merong tugma, merong indayog, merong ibig sabihin ay may pagkakahuwig ang bawat uh, himig or bawat pagbasa, may mga saltik sa dila.
Sa makatuwid, may hugis ang mga ito, may punto de vista at nakapagpapahaba ng interes ng mamabasa ang isang sulating pampanitikan. Una, nagsasalaysay ng buhay, pamumuhay, lipunan, pamahalaan, pananampalataya at mga karanasang kaugnay ng iba't ibang uri ng damdamin tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, pag-asa, pagkapuot, paghihiganti, pagkasuklam, sindak at pangamba. Ikalawa, ito ang isang dahilan kung bakit pinag-aaralan ang larangan ng literatura sa mga paaralan. Ang Iliad ni Homer, ang isang halimbawa ng mabuting likhaing pampanitikang kanluranin, maging ang Aeneid ni Virgil. Sa pamamagitan ng panitikan ay masasabi natin na ito ay may punto de vista o may pananaw na nakapaloob, na batay sa interes o batay sa himig ng panitikan. Maaaring ito ay nagsasalaysay ng ating buhay, pamumuhay, lipunan, pamahalaan, pananampalataya, at iba't iba pang mga paksa tulad ng pag-ibig, tulad ng mga iba't ibang damdamin o tono. Maaaring sa panitikan ay pinag-aaralan natin ang mga dekalibreng mga obra tulad halimbawa ng Iliad ni Homer at Aeneid ni Virgil, na kung saan ito ay nakapaloob sa mga pampanitikan sa kanluran o kanluranin. Ano nga ba ang rehiyon? Ang rehiyon ay isang salita o katawagang pangheograpiya na ginagamit sa maraming kaparaanan sa iba't ibang mga uri ng heograpiya. Sa pangkalahatan, ang rehiyon ay isang may hindi kalakihang sukat or medium ng lugar ng lupa o ng tubig. Mas maliit ito kaysa sa bundok ng isang bagay na maaaring bilang halimbawa ang daigdig, isang bansa, isang sakop ng bundok at iba pa. Mas malaki ito kaysa sa isang tiyak o espesipikong lokasyon. Maaring tanawin ang rehiyon bilang isang kalipunan o koleksyon ng mas maliliit na mga bagay. Pag sinabi kasi nating rehiyon, pwede ang tinutukoy dito ay yung hindi kalakihang sukat, yung hindi malaking sukat ng lugar o lupa o ng tubig. At kapag sinabi nating rehiyon, di ba meron tayong iba't ibang rehiyon? Halimbawa na lamang ay sa Region 4A, di ba? Na binubuo ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Kaya masasabi nating ang rehiyon ay mayroong mga heograpiya na maaring panlupa at pantubig na hindi ganun kalakihan ang sukat. Meron tayong mga anyo ng panitikan. Sa pinakapayak na paghahati, dalawa ang anyo ng panitikan. Ang mga fiction or sa Ingles ay fiction at ang mga depiction na sa Ingles ay non-fiction na mga sulatin at babasahin. Unahin natin ang fiction. Ginagamit ng mga manunulat ang kanilang imahinasyon para sa pagsulat ng mga akdang bungang isip lamang. Nag-iimbento sila ng mga katang-isip ng mga tauhan, pangyayari sa kuna at pook na pinangyarihan ng kwento para sa kanilang mga prosang katulad ng maikling kwento. Kapag sinabi nating fiksyon, ito yung katang-isip lamang, ito'y bungang isip lamang or imahinasyon ng isang manunulat. Ikalawa ay ang depiction. Para sa pangalawang anyo ng panitikan, bumabatay ang miakda sa mga tunay na balita at iba pang kaganapan ayon sa kanyang mga kaalaman hinggil sa paksa. Pinipilit dito ng manunulat na maging tumpak sa mga detalye ng mga pangyayari. Hindi gawa-gawa lamang ang nakakaingganyong kwento, kabilang sa mga hindi bungang isip na mga sulatin at babasahin ang mga talambuhay, autobiografiya, tala-arawan, sanaysay at mga akdang pangkasaysayan. Kapag sinabi nating depiction, ito yung anyo ng panitikan na masabing makatotohanan. Bakit makatotohanan? Kasi ito ay batay sa tunay na buhay. Maaring ito ay mga detalye ng mga pangyayari na maaring naganap sa isang tao, yung kanyang talambuhay, yung kanyang
kuwento ng kanyang buhay. Meron tayong dalawang uri ng panitikan. Una, tuluyan o prosa. Tumutukoy ito sa maluwang na pagsasama-sama ng mga salita sa loob ng pangungusap. Nasusulat ito sa karaniwang takbo ng pangungusap o pagpapahayag. Kaya pag sinabi nating tuluyan o prosa, ito ay binubuo ng talata na sa bawat talata ay may mga pangungusap na tuloy-tuloy ang pagsasalaysay o paglalahad. Ikalawa ay ang tula o panulaan. Ito ay ang pagbubuo-buo ng pangungusap o parirala sa pamamagitan ng salitang binibilang na pantig sa taludtod na pinagtutugma-tugma. Kapag sinabi nating tula o panulaan, ito ay binubuo ng mga taludtod. Ibig sabihin lamang sa bawat taludturan, sa bawat taludtod o saknong ay mayroong bilang ng bawat linya o taludtod. At maaaring sa tula o panulaan ay maging nabibilang sa tradisyon o yung sabi nating makaluma o kaya naman ay sa mga moderno o makabago. Itinuturing natin na tradisyonal na pagtula ay yaong may sukat at may tugma. Samantalang konbensyonal naman o makabago o moderno ang mga tula na maaaring walang sukat at walang tugma o yung tinatawag nating free-verse. Meron tayong mga akda na kabilang sa mga akdang tuluyan. Una yung alamat, isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa pinagmula ng mga bagay-bagay sa digdig. Halimbawa na lamang ay ang alamat ni Maria Makiling sa Los Baños. Halimbawa ay alamat ng pinya. Ang daming mga halimbawa ng mga alamat na kung saan ay pinagmula ng mga bagay-bagay sa digdig. Ikalawa ay ang anekdota, isang uri na akdang tuluyan na tumatalakay sa kakaiba o kakatuwang pangyayaring naganap sa buhay ng isang kilala, sikat o tanyag na tao. Kaya pag sinabi nating anekdota, ito ay maaaring tumatalakay sa kakaiba o kakatuwang pangyayari sa buhay ng isang tao, kilala man siya o hindi. Ikatlo ay ang nobela. Ito ay ang katangbuhay ay isang mahabang kwentong piksyon na binubuo ng iba't ibang kabanata. Ang halimbawa na lamang ng nobela ay yung No Limitangere at El Filibusterismo na kung saan ito ay nahati sa bawat kabanata. Maraming tauhan, maraming tagpuan, maraming mga tunggalian o maaring mga suliranin na nakapaloob sa bawat kwento ng bawat kabanata. Kaapat ay ang pabula. Ito ay isang uri ng katang-isip ng panitikan na kung saan mga hayop o kaya ay mga bagay na walang buhay ang gumaganap ng mga tauhan, katulad ng leon at daga, pagong at matching, lobo at kambing. Halimbawa na lamang ng pabula ay ang pabula na ukol kay leon at daga. Halimbawa na lamang ay ang pagong at ang matching. Yung nagkakarerahan sila, di ba? Mas nauna pa ang pagong kasi nagpahinga yung matching, di ba? O kaya naman ay pwedeng sabihin natin yung pagong at matching dito, ito yung tumutukoy sa pagtatanim ng puno ng saging, di ba? Yung pagong, siya yung nakakuha ng bahagi ng puno na may ugat, tinanim niya ito at nagkabunga, at yung matching naman, ang kinuha niyang bahagi, naging tuso siya, ang kinuha niya ay bahagi na may mga bunga. O kaya naman yung sinasabi nating pabula ni pagong at koneho. Ano? Doon sa pagong at koneho, ayun yata yung sinasabi na pabilisan sila sa pagtakbo, subalit natulog ang koneho ng mahabang oras, kaya mas nanalo or mas nanaig ang pagkakaroon ng kasipagan ni pagong sa kanyang paglalakad. Sunod ay ang parabola. Ito yung tinatawag nating talinghaga. Ito ay maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Kaya yung mga parabola na yan, parable of the wall, di ba? Parable of the tree,
parable of coffee beans. Bawa na lamang sa parabola ng yung coffee beans. Maaring sa parabola ng coffee beans, masabi natin na yung isang nilalang, parang binibigay niya ng parang ama sa kanyang anak, binibigyan niya ng aral yung kanyang anak sa pamamagitan na kung alin sa kumukulong tubig dun sa kaldero yung mas aangat. Yung itlog ba? O yung coffee beans? O kaya naman yung carrot? Diba? Yung itlog, nung siya ay nilagay sa kumukulong tubig, tumigas yung itlog. Tapos yung carrot naman, nung nilagay sa kumukulong tubig, lumambot ang carrots. Kumbaga natalo ng kumukulong tubig ang itlog at ang carrot. Pero nung nilagay yung kape, yung mga butil ng kape, ito ay kumulay sa kumukulong tubig. Kaya anong aral doon sa parabolang yon? Diba? Hindi natin mausukat yung tagumpay ng isang tao sa pamamagitan lamang ng kanyang mga naabot. Maaring kung ano yung kanyang naging impluwensya, kung ano yung kung ano yung nangibabaw na kaisipan dun sa kwento. Diba? Halimbawa na lamang sa isang tao, diba? Hindi dapat sabihin na hindi importante kung anong meron siya. Ang importante kung anong uri siya ng tao. Sunod yung maikling kwento. Pag sinabing maikling kwento, isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may isang kakintalan o impresyon lamang. Kung sa nobela ay napakaraming mga tauhan, tagpuan, suliranin o tunggalian, sa maikling kwento ay iilan lamang ang mga tauhan at iilan lang yung mga tagpuan. Sunod ay ang dula, isang uri ng panitikan na itinatanghal sa mga teatro o tanghalan. Kung ang nobela ay nahati sa kabanata, ang dula naman ay maaring mahati sa yugto. Kaya sa dula ay sinasagawa ito maaring itanghal sa isang tanghalan or entablado o kaya naman ay sa teatro. Halimbawa ng dula na iisang yugto yung Sa Pula, Sa Puti ni Francisco Soc Rodrigo tungkol sa mga mananabong. Sunod sa ikasyam ay ang Sanaysay, isang maiksing komposisyon na kalimitang naglalaman ng personal na kuro-kuro ng miyakda. Sa Sanaysay, meron siyang dalawang uri. Pwede siyang formal at pwede siyang informal o di-formal. Siyempre, kapag formal na Sanaysay, ang gagamitin natin dyan, yung mga formal na wika, yung panitikan at pambansa. Pero kung ito ay informal o di-formal na Sanaysay, ang maaari tayong gumamit ng mga salitang balbal, kolokyal at lalawiganin. Sunod ay ang talambuhay, ay yung tinatawag nating biography. Isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao hango sa mga tunay na tala, pangyayari o impormasyon. Kaya pag sinabi nating talambuhay, may dalawang uri yan. Yung biography at autobiography. Yung biography, maaaring ito ay talambuhay ng isang tao, maaaring sikat o hindi. Halimbawa, yung talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Ang sumulat niya na yung ibang tao. Pero kapag autobiography, auto means self, ibig sabihin, ang sinulat mong talambuhay ay yung pansariling talambuhay. Ikaw mismo yung sumulat o may akda ng iyong sariling talambuhay. Sunod ay ang talumpati, isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado. Kaya sa talumpati, pwede siyang pinaghandaan, pwede siyang impromptu, di ba? O kaya naman ay pwede siyang binabasa lamang, di ba? Maaring kapag ito ay binasa, pinaghandaan, di ba? Sinaulong talumpati. Kung kaya naman ay pwedeng impromptu, di ba? Kadalasan ay nagiging isa sa mga paligsahan sa buwan ng wika, yung pagtatalumpati.
Maaring impromptu, may konting paghahanda o ka naman na extemporaneous. Di ba? Sunod ay ang balita, ang mga mahalagang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Kaya dito sa balita ay masabi natin kapag ang balita ay matagal na, hindi na siya balita, panis na eh. Di ba? Kapag ang balita ay maaring ito ay merong batayan, merong sanggunian, di ba? Masasabi nating totoo ang balita, pero kapag ito ay batay lamang sa bukang bibig, o kaya ay ito ay batay lamang sa tsismisan, hindi siya balita, tsismis siya. Sunod ay ang kwentong bayan. Ito ay mga salaysay hinggil sa mga likang isip ng mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan, katulad ng matandang hari, isang marunong na lalaki, o kaya isang hangal na babae. Kaya sa kwentong bayan, tinatawag ditong Philippine folklore. Bakit kwentong bayan? Kasi kwento na nagmula sa bayan, na likhang isip lamang ng mga tauhan. Ano nga ba yung mga akdang patula? Ang mga akdang patula ay may apat na uri. Una, tulang pasalaysay. Siyempre, pag tulang pasalaysay, nagsasalaysay yung tula, sinasalaysay yung tula. Sunod ay yung tulang paawit o liriko. Ang tula naman ay sa pamamagitan ng pag-awit, may mga lyrics. Ikatlo ay yung tulang padula o pantanghalan. Ito yung tula naman na itinatanghal sa entablado. At ikaapat naman yung tulang patnigan. Ito naman yung tinatawag na Justic Poetry kasi sa paraang patnigan. Mga akdang patula. Unahin natin ang awit. Ito ay isang uri ng tulang pasalaysay na binubuo ng tiga-apat na taludtod ang bawat saknong, na ang bawat taludtod ay may lalabindalawahing pantig at ang tradisyonal na dulong tugma ay may isahan. Pag sinabing tugma, yung may rhyming, may pagkakasintunugan ang bawat huling letra sa bawat salita. May mga himig talaga na magkakasintunog. Karaniwang paksa ng awit ang pakipagsapalaran ng bayani, ngunit iba'y tumatalakay rin sa mga alamat at relihiyosong tula. Ang isang halimbawa ng awit yung Florante at Laura ni Francisco Balagtas Baltasar. Ano? Kasi yon ay binubuo ng lalabindalawahing pantig sa bawat taludtod o sa bawat saknong. Sunod ay ang korido, isang uri ng tulang nakuha natin sa impluensya ng mga Espanyol o Kastila. Ito ay may sukat na 8 pantig sa bawat linya at may 4 na linya sa isang saknong. Ang korido ay binibigkas sa pamamagitan ng pakantang pagpapahayag ng mga tula. Ang halimbawa ng korido, halimbawa ay ang Ibong Adarna. Ano? Kasi ito ay binubuo ng may sukat na 8 pantig lamang sa bawat linya o sa bawat taludtod. Kung ang awit ay inaawit, pwede namang awitin ng korido. Diba? Kaya lang, pwede rin siyang tulain. Ikatlo yung epiko. Uri ng panitikang Pilipino na tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalagan at di ka panipaniwala. Kwento ito ng kabayanihan na punong-puno ng kagilagilalas na mga pangyayari. Halimbawa na lang ng epiko, yung epiko ng Biyag ni Lamang, yung mahabang buhay ni Lamang, na kung saan masabi natin sa epikong ito ay maaring tumatak sa ating isip kasi nga sa epikong ito ay may mga kababalagan at di ka panipaniwalang pangyayari. Sunod ay ang awiting bayan. Meron tayong iba't ibang mga awiting bayan tulad ng Oyayi. Pag sinabing Oyayi, awit ng paghehele sa bata o sa paghehele ng sanggol. Diona, awit sa panliligaw. Kumintang, noong una ay ginamit sa digmaan. Tagumpay, awit sa pagwawagi sa digmaan. Balitaw or kundiman, awit sa pag-ibig. Umbay, awit sa paglilibing. At dalit, awit ng papuri sa Diyos. Kaya yung awiting bayan na to, di ba, kailangan natin malaman kung ano nga ba talaga yung pinaka-layunin ng awiting bayan. Di ba? Siyempre, para maipahayag yung damdamin,
at maaring ang awiting ito ay isinasagawa batay sa iba't ibang paraan kung ano yung intensyon, kung ano yung kaganapan or pangyayari dito. Halimbawa na lamang kung kayo ay maglilibing, ang aawitin niyo ay awit sa paglilibing. Kung kayo naman ay nasa simbahan or nasa misa, pwedeng awin ng papuri sa Diyos. Kung manliligaw ka naman, ang kakantihin mo, ang awiting bayan ay Diona. Kung maghiheli ka naman ng bata o sanggol o yayi naman, ano? Ayan. Sunod ay ang salawikain. Ang salawikain ay nagbibigay ng aral at talinghaga. Pito ay ang bugtong o riddle, patulang pahayag na naghahanap ng kasagutan. Yung salawikain natin, halimbawa, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ano? Sa salawikain ay masabi natin may aral at may talinghaga kasi medyo malalim din yung nakapaloob ditong kahulugan. Kaya ang salawikain ay pwede nating gawing bahagi ng panimula sa klase, yung pangganyak or motibasyon. Kasi ito ay nagpapatalas din ng isip. Kapito ay ang bugtong. Siyempre kapag bugtong, meron kang pahayag na naghahanap tayo ng kasagutan. Halimbawa ay nandyan si Pedro. Nandyan si Pedro, subalit nakalitaw ang ulo. Ayan, pako yun. Diba? Gitara ko sa Maribeles, punong-puno ng kaliskis. Ayan, sili yun. Nandyan na si Kaka o ayan na si Kaka, bubuka-buka ka, gunting yun. Palaisipan o brain teaser, pahayag na nangangailangan ng kasagutan. Kaya kapag may mga palaisipan tayo, syempre nagpapatalas ito ng ating isip. Ang mga palaisipan. Ikasyam ay ang bulong na ginagamit na pangkulam. Ano? Ayan yung mga bulong, pwede siyang ginagamit sa pangkulam, pwedeng kapag bulong ay magayuma ka. Ano? Ayan. Ikasampu ay kasabihan. Kadalasan tumatalakay sa karanasan ng ating mga ninuno at nakatatanda at naglalayong ituwid ang ating pamumuhay na naayon sa kanilang mga naging karanasan. Kaya pag sinabi nating kasabihan, diba? Ito ay maaring batay sa karanasan ng ating ninuno at nakatatanda, mga kasabihan. Sunod ay ang kawikaan. Laging nagtataglay ng aral sa buhay, kauri ng sawikain. Yung mga kawikaan na ito ay maaring makita ito o mabasa sa mga Biblia sa ating banal na aklat. Sunod ay ang idioma. Isang pagpapahayag ang kahulugan ay hindi compositional. Sunod ay motto, mga parirala na nagpapahiwatig ng sentimiento ng isang grupo ng mga tao. Siyempre yung mga idioma, ito yung mga idioms, no? Ito yung mga matatalinghagang salita o pahayag. Kaya sa mga idioms, di ba? Mga idioma, masasabi nating malalalim din yung mga salitang ginamit dito. Di ba? Halimbawa naman ay sa idioma, nagtetengang kawali. Di ba? Halimbawa na lamang sa idioma ay balat kalabaw. Ayan, nagbibilang ng poste, mga idioma yan. Tapos sa motto naman, mga parirala naman siya na nagpapahiwatig ng sentimiento, mga sentiments ng isang tao o grupo ng tao. Sunod ay ang tula. Isang uri ng panitika na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo. Pinayayaman ito sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay at idioma. Binubuo ang tula ng saknong at taludtod, karaniwan itong wawaluhin, lalabing-dalawahin, lalabing-animin, lalabing-waluhing pantig. Matalinghaga at ginagamitan din ng tayutay. May mga tugma at sukat, kung minsan ay maiksi o kaya naman ay mahaba. Kaya sa tula, pwede siyang tradisyonal o pwede siyang konbensyonal. Tradisyonal, makaluma, yung may sukat at tugma. O konbensyonal naman yung makabago, walang sukat at walang tugma.
Meron tayong uri ng sukat ng tula. Una ay wawaluhin. Halimbawa, isda ko sa Maribeles, nasa loob ang kaliskis. Ayan, yan ay sili. Lalabindalawahin. Halimbawa, ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muni, sa hatol ay salat. Yan ay lalabindalawahin. Meron tayong uri ng saknong ng tula. Ano nga ba yung saknong? Ang saknong ay isang uri o isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya. Kaya ang saknong ay maaring binubuo ng maraming linya o mga linya. At ang tawag sa linya ay mga taludtod. Ang couplet ay may dalawang taludtod o linya. Ang tercet ay may tatlong taludtod o linya. Ang quatrain ay may apat na taludtod o linya. Ang quintet ay may 5 taludtod o linya. Ang sextet ay mayroong 6 na taludtod o linya. Ang septet ay mayroong 7 taludtod o linya. At octave na mayroong 8 taludtod o linya. Ang couplets, tercets at quatrains ang madalas na ginagamit sa mga tula. Sunod ay lalabing-animin. Halimbawa, sari-saring bungang kahoy, hinog na at matatamis ang naroon sa loobang may bakod pa sa paligid. Kung bibilangin natin, ang pantig niyan ay mayroong lalabing-animing pantig bilang sukat ng tula. Ikaapat ay lalabing-waluhin. Halimbawa, tandang-tanda ko pa't hindi malilimot nang kita ay iwan, ika'y tumututol na waring ayaw mong tayo'y magkawalay. Kung papantigin natin yan, yung bawat salita ay binubuo ng lalabing-waluhing pantig sa bawat taludtod. Uri ng tugma ng tula. Ano nga ba ang tugma? Isa itong katangian ng tula na hindi angkin ng mga akda sa tuluyan. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasing tanog. Luba itong nakakaganda sa pagbigas ng tula. Ito ang nagbibigay sa tula na angkin nitong himig o indayog. Kaya pag sinabi nating tugma, ito yung rhyming, ito yung magkakahimig, ito yung lahat ng pantig sa bawat dulo ng salita ay magkakasintunugan. Meron tayong uri ng tugma ng tula. Meron tayong tugma sa patinig. Halimbawa, mahirap sumaya ang taong may sala kapag ka ang tao sa sayay nagawi, minsay nalilimot ang wastong ugali. Para masabing may tugma sa patinig, dapat pare-pareho ang patinig sa loob ng isang saknong o dalawang magkasunod o salitan. Kung mapapansin natin, ay merong magkapareho na ginamit na letra o titik sa bawat dulo ng salita. Sumaya, a, sala, a, nagawi, i, ugali, i. Kaya tugma sa patinig. Sunod ay tugma sa katinig. Unang lipon, ba, ka, da, ga, pa, sa, at ta. Halimbawa, malungkot balikan ang taong lumipas nang siya sa sinta ay kinapuspalad. Kung makikita natin ang mga huling pantig o lipon ng mga katinig na iyan ay B, K, or BKDGPST. Baka, daga, pa, sa, ta. Sunod sa ikalawang lipon naman, L, M, N, N, G, R, W, at Y. Halimbawa, sa pupo ang noo ng kaliwang kamay ni hindi matingnan ang sikat ng araw. Yan naman yung ikalawang lipon ng L, ng la, ma, na, ng, R, W, di ba? Wa at ya. Meron tayong kariktan na talinghaga ng tula. Ano nga ba yung kariktan? Kailangan magtaglay ang tulang barikit na salita upang masyahan ang mambabasa, gayon din na mapukaw ang damdamin at kawilihan. Kaya pag sinabi nating kariktan, marikit ang mga salitang ginagamit ng mga miyakda o ng kamakata sa kanyang pagsulat ng tula. Talinghaga. Magandang basahin ang tulang di tiyakang tumutukoy sa bagay na binabanggit,
Ito ay isang sangkap ng tula na may kinalaman sa natatagong kahulugan ng tula. Kaya pag sinabi nating talinghaga, di ba, matalinghaga, ibig sabihin malalim na salita ang ginamit dito, matalinghaga. Sunod sa ikasampu ay haiku. Isang uri ng maikling tula o saknong or stanza o taludturan sa larangan ng panulaan or poetry na nag-originate sa bansang Hapon. Ito ay binubuo ng 3 taludtod at may bilang na mga pantig na 5, 7, 5, 5, 7, 5 ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang haiku ay nagmula sa bansang Hapon. Tandaan natin, binubuo lang siya ng 3 taludtod o 3 linya. Pero sa bawat linya ay mayroong 5, 7 at 5 na bilang ng pantig o yung sukat. Sunod ay elehiya. Isang tulang nagpapahayag ng damdamin o paggunita sa isang nilalang na sumakabilang buhay na. Kaya yung elehiya tungkol yan sa mga pumanaw o sa mga patay, di ba? Mga patay ay yung mga pumanaw na o sumakabilang buhay na. Patungkol yung tulang yan sa mga namatay na. Sunod ay ang soneto. Tulang liriko na binubuo ng 14 na taludturan na hinggil sa damdamin at kaisipan. Ito'y nakikilala sa matinding kaisahan ng sukat at kalawakan sa nilalaman. Ang soneto ay hindi basta tula lamang na binubuo ng 14 na taludturan. Ito'y kailangang may malinaw na kabatiran sa kalikasan at sa kabuuan. Ito ay naghahatid ng aral sa mga mamabasa. Kaya pag sinabi nating soneto o sonnet, ito ay 14, binubuo ng 14 na taludturan. Ito ay punong-puno ng damdamin at kaisipan kasi nga tulang liriko ito, tulang paawit. Sunod ay ang balagtasan, uri ng pagtatalo ng dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa, hinango mula sa pangalan ni Francisco Baltasar. Ang balagtasan ay inilahad ang sining na ito ang isang uri ng panitikan na kung saan pinapahayag ang mga saloobin o pangatwiran sa pamamagitan ng pananalitang may mga tugma sa huli. Kaya kapag nagbabalagtasan tayo, yung mga huling pantig ng salita sa bawat taludtod ay masabi nating may mga pagkakatugma, di ba? May rhyming. Kaya pag nagbabalagtasan tayo, makikita natin ang tugma sa bawat huling pantig ng huling salita sa bawat taludtod. May mga akdang panitikan na nagdala ng malaking impluwensya sa buong daigdig. Una, Biblia o banal na kasulatan. Naging batayan ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Di ba? Kaya ang mga Kristiyano o mga Katoliko, ang ginagamit nila ay Biblia o Bible o banal na kasulatan. Ikalawa, Quran. Quran na nagmula sa Arabia, banal na aklat ng mga Muslim. Kung ang mga Katoliko o Kristiyano ang ginagamit ay Biblia, ang banal na aklat naman ng mga Muslim ay Quran. Ikatlo, yung Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe ng Estados Unidos. Nagbukas ng kaisipan ng mga Amerikano sa kaapihan ng mga lahing itim at pinagsimula ng pandaigdig na paglaganap ng demokrasya. Kaya sa Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe, ito'y nagmulat sa atin na huwag tayong magkakaroon ng racial discrimination pagdating lamang sa kulay ng balat o lahing pinagmulan. Sunod ay Iliad at Odyssey ni Homer ng Gresya. Ito ay kinatutuhan ng mga alamat at mitolohiya. Yan. Sa Iliad at Odyssey ni Homer ng Gresya, ito ay maaring kababasahan ng mga iba't ibang mga alamat at mitolohiya. Di ba pag sinabi nating mitolohiya, ito yung pag-aaral ng mga Diyos at Diyosa. Diba? Myth. Ikalima ay ang Divina Commedia ni Dante ng Italia or Divine Comedy. Nagpapahayag ng pananampalataya, moralidad at pag-uugali ng mga Italyano sa kapanahonang yaon. Kaya yung Divine Comedy or Divina Commedia ni Dante ng Italia
Ito ay batay sa pananampalataya nila sa kanilang moralidad, kagandang asal, pag-uugali ng mga Italyano noon. Ika-anim yung Canterbury Tales ni Chaucer, naglalarawan ng mga kaugalian at pananampalataya ng mga Ingles. Kaya sa Canterbury Tales ni Chaucer, masabi natin na nakapaloob dito yung kaugalian at pananampalataya ng mga Ingles. Ikapito yung aklat ng mga aral ni Confucius, naging batayan ng pananampalataya at talinang injig. And kaya yung aklat ni Confucius or aklat ng mga aral ni Confucius, ito yung pinaka parang standard. Ito yung pinaka pananampalataya ng mga injig. Ikawalo yung 1,001 Gabi. Naglalarawan ng pamumuhay ng mga tao sa Arabia at Persia. Diba? Kaya sa 1,001 Gabi, parang ang kwento nito ay parang kay Aladdin, ano? Ayan. Na kung saan merong isang Katoliko o Kristiyano na pumunta sa isang lugar na halimbawa ay sa bansang Arabia o Persia, diba, doon niya dinala yung Katolisismo o Kristiyano. Doon siya naka-impluwensya ng relihiyong Katolisismo Kristiyano. El Cid Campeador, tumatalakay sa kasaysayan ng Espanya at naglalarawan ng katangiang panlahi ng mga Kastila. Kaya pag sinabi nating El Cid Campeador, tungkol to sa kasaysayan ng Espanya at yung kanilang mga katangian, di ba? Na katangiang panlahi ng mga Espanyol. Sunod ay ang awit ni Rolando. Nagsasalaysay ng panahong ginto ng Kristyanismo sa Pransya. Napapaloob dito ang Roncesvalles de Ocepares ng Pransya. Kaya yung awit ni Rolando, di ba? Mismong nagsasalaysay ito ng panahon ng Kristyanismo sa Pransya. Ika-11, aklat ng mga patay, tumatalakay sa mitolohiya at teolohiya ng mga mamamayan ng Ehipto. Diba sa aklat ng mga patay, diba? Ito ay may mga mitolohiya at teolohiya tulad halimbawa sa Egypt na nakapaloob yung mga mitolohiya nila yon o mga maaaring sabihin natin na paniniwala sa mga Diyos at Diyosa. Ika-12 yung Mahabharata, pinalalagay na pinakamahabang epiko sa buong mundo na tumatalakay sa pananampalataya sa India. Yan. Kaya kapag sinabi ng pinakamahabang epiko sa buong mundo, yan ay Mahabharata. Kahalagahan ng pag-aaral ng panitikan. Una, upang makilala natin ang ating sarili bilang Pilipino at matalos natin ang ating pinagyaman ng isip at ang angking talino ng ating pinanggalingang lahi. Kaya pag sinabi nating kahalagahan ng panitikan, dito dapat makilala yung ating sarili bilang Pilipino na ginagamit ang ating isip at talino. Sunod, tulad ng ibang lahi sa daigdig, dapat nating mabatid na tayo may dakila at marangal na tradisyong siya nating ginawang sandigan ng pagkabuo ng ibang kulturang nakarating sa ating bansa. Diba? Kaya dapat nating ipakita na dapat ay dakila at marangal na tradisyon na meron tayo. Ikatlo ay ang upang matanto natin ang ating mga kakulangan sa pagsulat ng panitikan at makapagsanay na ito'y matuwid at maayos. Diba? Sa pamamagitan ng kahalagahan ng panitikan, maasabi nating maitutuwid natin yung ating mga naging kakulangan, kamalian sa pagsulat ng panitikan at magiging maayos ito. Maitutuwid natin ito. Ika-4, upang makilala at magamit natin ang ating mga kakayahan sa pagsulat at magsikap na ito'y malinang at mapaunlad. Yan, malilinang, mapapaunlad, makikilala natin ang ating panitikan sa pamamagitan ng pagsulat na mismo, yung pagsisikap natin ng mga pagsulat. Ika-5, higit sa lahat, bilang mga Pilipinong nagmamahal sa sariling kultura, ay kailangang maipamalas ang pagmamalasakit sa ating sariling panitikan. Ibig sabihin bilang Pilipino dapat ipakita natin na tayo ay may pagmamalasakit sa ating sariling panitikan. Para sa inyong individual na gawain, sumulat ng isang repektibong sanaysay na ukol sa
Mga batayang kaalaman sa panitikan na batay sa Letrang A. Kahulugan ng panitikan. Letter B. Mga akdang tuluyan. Letter C. Mga akdang patula. Letter D. Mga impluwensya ng panitikan. Letter E. Kahalagahan ng panitikan. Sa ikalawa, binubuo ng tatlong talataan, may panimula, katawan at wakas. Narito ang aking mga tanggunian mula sa Course Hero, mula sa wikipedia.org Wikipanitikan, mula sa slideshare.net, mula sa mga iDoc Pub documents, mula sa Facebook na mga akdang pampanitikan na tuluyan alamat uri ng panitikan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, kawika. Paalam.